Luka nagpakita ng galit sa front office ng Mavericks. Anthony Davis, pwede nang maglaro bukas, biglang gumaling at latest trade target sa Warriors. Lumapit na rin ngayon sa isang 211 forward scorer. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6, mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Ang pagkabigla mula sa trade ni Luka Doncic ay patuloy na yumanig sa NBA at ipinahayag ng Slovenian superstar ang kanyang damdamin sa isang banayad ngunit makahulugang paraan. Ilang oras lamang matapos siyang ipadala ng Dallas Mavericks sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis. In-unfollow ni Doncic ang Mavericks, head coach na si Jason Kidd at general manager na si Nico Harrison sa Instagram. Ang hakbang na ito ay halos kumpirmasyon na naramdaman ni Luka Doncic na tila nagulantang siya sa trade, lalo na't hindi naman siya humiling ng paglilipat. Ang desisyong tapusin ang relasyon sa kanilang franchise player ay ganap na nagmula sa front office ng Mavericks, kaya wala nang ibang magagawa si Doncic kundi tanggapin ang realidad na maglalaro na siya para sa Lakers. Kapansin-pansin na patuloy pa ring fina-follow ni Doncic si former Mavericks Governor Mark Cuban na isa sa kanyang matagal ng taga-suporta. Malakas ang naging ugnayan nina Cuban at Doncic sa paglipas ng mga taon, kung saan madalas ipahayag ni Cuban na itinuturing niyang untouchable si Luka sa anumang trade discussions. Sa katunayan, minsang sinabi ni Cuban na mas pipiliin pa niyang makipagdiborsyo sa kanyang asawa bago i-trade si Luka Doncic, kaya lalong nakakagulat na natuloy ang trade na ito. Gayunpaman, wala na si Cuban sa posisyon upang gumawa ng ganoong mga desisyon dahil ibinenta niya ang majority ownership ng Mavericks noong December 2023, habang nananatili pa rin siyang may-ari ng maliit na bahagi ng team. Ang reaksyon ni Cuban sa trade ay maikli ngunit makahulugan. Nang tanungin kung ano ang kanyang saloobin, sumagot lamang siya ng 4 na letra, MFFL, Mavericks Fan for Life. Bagamat nananatili ang pagmamahal niya sa prangkisa, walang duda na hindi sana niya ginawa ang hakbang na ito kung siya pa rin ang may kontrol. Hindi lang emosyonal ang naging epekto ng trade, ramdam din ito sa social media. Simula nang i-trade si Doncic, nawala ang mahigit 700,000 followers Dallas Mavericks fans in Instagram. Bago ang trade, may 5.3 million followers ang team, ngunit bumagsak ito sa 4.6 million followers. Ang biglaang pagbawas ng fans ay patunay kung gaano kasikat si Doncic sa mga taga-suporta ng Mavericks. Maraming loyal na tagahanga ang malinaw na nadismaya sa desisyon, kaya't pinili nilang lumayo sa koponan. Bihira sa isang NBA team ang makaranas ng ganitong kalaking pagkawala ng followers sa isang gabi, ngunit nagdulot ng matinding backlash ang pag-alis ni Doncic. Ang desisyon ni Luka na i-unfollow ang team at ang mga pangunahing taong nasa likod ng trade ay isang malinaw na mensahe. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya sa paraan ng paghawak sa trade na ito. Hindi tulad ng karaniwang superstar trades kung saan ang mga manlalaro mismo ang nagpapahayag ng kagustuhang umalis, hindi ito ginawa ni Doncic. Sa halip, ang front office ng Mavericks ang gumawa ng desisyon ng palihim, kaya't maging si head coach Jason Kidd ay nagulat nang pumutok ang balita. Sa pamamagitan ng pagputol ng digital na koneksyon kina Kidd at Harrison, malamang na ipinaaabot ni Doncic na wala na siyang tiwala o respeto sa kanila. Sa panig ng Mavericks, naniniwala silang ang mga issue sa kondisyon, injury history at depensibong kahinaan ni Luka ay masyadong delikado upang bigyan siya ng $345 million supermax contract this summer. Sa halip, pinili nilang buuin ang koponan sa paligid ni Anthony Davis. Umaasang ang depensa at bagong team identity ay magdadala sa kanila sa mas mataas na tsansa sa kampeonato. Bilang bagong miyembro ng Lakers, may pagkakataon si Doncic na makalaro si LeBron James, isang manlalarong matagal nang humahanga sa kanya. Gayunpaman, walang duda na may pait na iniwan ang trade na ito kay Doncic. Ang kanyang kilos sa social media ay maituturing na isang modernong bersyon ng pagsusunog ng tulay, isang indikasyon na wala siyang interes na panatilihin ang relasyon sa kasalukuyang pamunuan ng Mavericks. Bagamat hindi patiyak kung kailan o paano magsasalita si Doncic tungkol sa trade na ito, sapat na ang kanyang mga aksyon upang maiparating ang kanyang nararamdaman. Pinili ng Mavericks ang kanilang direksyon at ipinakita na ni Luka na handa na siyang magpatuloy. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa nararamdaman ni Luka? Speaking of Mavericks, ang team ay pag-aari na ngayon ang big man na si Anthony Davis. Ang veteranong manlalaro ay magiging bagong franchise star ng team.
at maaring mag-debut na agad sa Miyerkules. Ayon kay Mark Stein, nakalista sina Davis at Max Christie bilang questionable upang maglaro kontra sa Philadelphia Sixers. Dapat tandaan na madalas maitala si Davis bilang questionable noong nasa Lakers pa siya, ngunit sa karamihan ng pagkakataon naglalaro pa rin siya. Ang trade na ito ay nakikitang nag-iwan talaga ng masamang pakiramdam sa mga tagahanga ng Dallas, lalo na't kakadala lamang ni Doncic sa Mavericks sa NBA Finals noong nakaraang season. Siya rin ang nanguna sa liga sa scoring. Gayunpaman, ang mga alalahanin tungkol sa kanyang timbang at kondisyon ay ang isa sa nagtulak kay Nico Harrison na gawin ang desisyong ito. Sinabi pa ng Mavericks GM na defense wins championships at naniniwala siyang si Davis ang nawawalang piraso ng kanilang tagumpay. Naniniwala ako na ang depensa ang nagdadala ng kampyonato, sinabi ni Harrison sa ESPN. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng isang all-defensive center at isang all-NBA player na may defensive mindset ay magbibigay sa amin ng mas magandang pagkakataon. Nakabuild kami para manalo ngayon at sa hinaharap. Walang dudang isa si AD sa pinakamahusay na two-way player sa NBA sa loob ng maraming taon at kasalukuyan siyang nag-i-enjoy sa isang kahangahangang season, nag-a-average ng 25.7 points, 11.9 rebounds at 3.4 assists per game. Magiging isang mahusay na pick and roll partner siya ni Kyrie Irving at posibleng makapasok sila sa malalim na bahagi ng playoffs. Ngunit hindi maikakaila na si Davis ay parang isang walking band-aid dahil sa kanyang injury history. Samantala, si Doncic ay 25 taong gulang pa lamang at naging kahanga-hanga sa bawat minuto ng kanyang paglalaro para sa Mavericks. Mahirap pa ring tanggapin ang nangyari, ngunit umaasa ang mga tagahanga na makakapagbigay ng kasiyahan si AD sa kanyang bagong team. At posibleng mangyari iyon sa paparating na Miyerkules. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantala, ang Golden State Warriors ay aktibong nakikipag-usap sa trade discussions ngunit wala pang naaabot na kasunduan habang papalapit ang deadline. Sa unahan ng trade deadline sa Pebrero 7, ibinunyag ng ESPN insider na si Shams Charania na nakipag-ugnayan ang Golden State sa ilang team sa pagsisikap na ipares ang All-NBA guard na si Stephen Curry sa isa pang star player. Sa edad na 36 na taong gulang, nasa huling bahagi na ng kanyang NBA career si Curry, kaya't masigasig ang Warriors sa kanilang trade discussions. Isa sa mga pangalan na umano'y tinanong ng Warriors ay ang star ng Philadelphia Sixers na si Paul George. Ayon kay Charania, gumawa ng inquiry ang Warriors tungkol sa first-year Sixers star na pumirma ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $211 million this offseason. Kasalukuyang nag-a-average si George ngayon ng 17.1 points, 5.6 rebounds at 4.7 assists per game. Gayunpaman, hindi siya makakapaglaro sa ngayon dahil sa injury sa daliri na natamo niya noong Enero 25. Sa kabila ng injury concerns, isa si George sa pinakamapanganib na scorer sa NBA nitong nakaraang dekada at ang pagsasama niya kay Curry ay maaaring muling magbukas ng pagkakataon para sa isa pang championship run ng Warriors. Si Curry, isang 4 na beses na NBA champion, ay may average ngayong season na 22.1 points, 4.6 rebounds at 6.2 assists per game. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nasa ika-11 pwesto sa Western Conference standings ang Warriors na may record na. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginagawa ngayon ng Warriors?